Alam mo ba, 118 milyon na residente ay nakatira dito sa Pilipinas. At yung mga foreigner ay pwede din makatira dito sa Pilipinas. Pero, paano? Ang mga dayuhan ay maaaring maging mamamayan ng Pilipinas pagkatapos matugunan ang minimum sa paninirahan. Ito ay karaniwan ng 10 taon. Kailangan din nila mag-acquire ng real estate o meron silang opisyal na bahay o tirahan din. Pero, paano na yung mga 4,500,000 na Pilipino na walang tirahan? People, smiling people, of course, and genuine gestures. Doesn't it make you happy when you see your friends happy or people around you happy? So siguro yon. Living life like it's the last day. Probably managing my time since I really have a lot of positions right now and student government. Finding a parking here in town. Siguro school, yeah. Pero ayun, I still push through it. Trying to stay consistent in things I love and what I want to do actually. Just wake up, scroll to TikTok, eat, work out, hang with the friends. Probably quality time with my friends, guys, time with my girl. Waking up at 5, going to school at 7, and doing laps from 7 to 10, and then lectures from 12 to 5, then going home at 6. Pag gumigising ako, diretso workout. I spend time talking to my friends muna before I totally get ready. Then, Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ipinakita namin yung mga mga karanasan ng estudyante mula sa Lasal. Ikinuwento nila yung mga kanilang pang-araw-araw na gawain at mga sariling pagsubok na kinakaharap. Ngayon, makinig na tayo sa mga hamon at pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa labas ng eskwelahan. Nagpapatrol, Faye Dizon, Kate C. at Nicole Serra. Nagpupula po. Dito po nang lilimas. Lalaga ng tulog. Tapos Kaibigan ko po. ang mga anak ko, tapos yung mga dalawang anak ko. Yung mga kaibigan ko, tapos magulo. Tapos pag discard ko, masaya na ako po dito. Kaya po dito, ang nakakapagpera ko sa akin, pinapalis po kami dito. Yung mga pulis minsan, nagtatago kami pag may pulis. Pero kapag wala naman, dito lang po kami. Masaya po kami dito pag may pulis. Pero pag andito, kaya po namin magtago. Tapos pag nakita kami, huliin kami. Yung nawala yung asawa. Ang ligtas at malinis na pambahay ay isang pangunahing karapatang pantao. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng pambahay lalo na sa mga metropolitan na lugar tulad ng Maynila, ang mataas na halaga ng pambahay ay nagpapabawas ng kakayahan ng mga tao na makabili ng iba pang pangangailangan na sa huli humahantong sa kawalan ng tirahan. Ang problema sa pambahay ay isang laganap na issue sa Pilipinas. Ang masalimuot na isyong ito ay konektado sa iba't ibang suliranin ng lipunan tulad ng pagpatuloy ng paglaki ng populasyon, kahirapan at pagbaba ng mga sahod. Marami sa mga isyong ito ay nagmumula sa mahinang pamamahala.
Isang artikulong isinulat ni Ogsimer tungkol sa demolition ng Katuparan Housing Project sa Tondo na tahanan ng higit 2,000 na pamilyang mababa ang kita nila ang naglalarawan sa problemang ito. Ang demolition ay isinagawa upang bigyan daan ang 319 palapag na gusali bilang bahagi ng bagong proyektong pambahay noong 2021. Maraming pamilyang nawalan ng tirahan ang walang ideya kung saan pupunta pagkatapos gibain ang kanilang mga bahay. Bagaman nangako ang gobyerno ng monthly allowance na 3,000 piso sa panahon ng construction. Ito ay hindi sapat para sa mga pamilyang ito na magpatuloy, lalo na sa panahon ng pandemya kung saan mahirap makakuha ng trabaho. Bukod pa rito, ang Department of Budget and Management ay naglaan lamang ng 3.95 bilyong piso na 4% lamang ng hinahanap na 95 bilyong piso na kailangan upang makamit ang layunin ni Pangulong Marcos na makapagtayo ng 1 milyong bahay bawat taon at matugunan ang kakulangan sa pabahay ng bansa bago matapos ang kanyang termino. Layunin po natin na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Isa po ito sa mga proyekto na talagang tinutukan natin dahil alam po natin ang bigat ng problema sa kakulangan ng pabahay sa ating bansa. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong impormasyon. Napakahalaga ng mga ito para mas maunawaan natin ang sitwasyon ng pabahay sa ating bansa. Pero, ngayon na natapos na tayo sa usapang ito, hindi ba kayo nagkakapagtaka kung ano na nga ba ang ugat ng problemang ito? Lahat ng bagay ay may dahilan. Kaya, pakinggan natin kung ano ang iniisip ng mga tao tungkol dito. Pagkatapos noon, magpapatrol si Dave. The lack of job opportunities. Adequate financial programs, inadequate housing, and poor family planning. There's the lack of education. Millions of people live a life where they don't know what can happen in a day-to-day basis. They just have to hope and pray that every day will be a blessing to them. Yung ano po, yung mga bata po, yan po, nangihingi po sila katulad ko. Yung iba, ulang na lang, magpakamatay na dahil sa mga hirap eh. Kami, naranasan ko rin po yan, na nakatulog sa kalsada. Ano po kami kaya kapag dati, tapos tinulungan po kami ng pizza ng papa, na patirahin po yan. Kaya, yung pagdidiskarte ko po, hindi ko po basta-basta iiwan. Kasi nasa akin na po talaga, kadala ko na po. Ganun po kanila, umuwi na yung Pilipinas. Kaya nga po mahirap makuha eh. Pinagtatrabahuan pa yan. We should fix our government first, our politicians. We should know who to vote first. You have to be very thorough on birth rates. Government funding or government support would be a great help para maibsan yung homelessness. For me, easily social media because us Filipinos, especially netizens, really prioritize social media. We all join together as community. Can use social media as a good thing instead of a negative one. Tirahan po? Ganun pa ng trabaho. Kung nakahanap ka, sumahod ka, hanap ka ng bahay ng mura. Huwag ka mangupahan. Tapos yung trabaho mo, ituloy mo lang hanggang sa lumaki. Ano yung dream trabaho mo o yung pangarap mo? Pulis mo. Tugunan ang kawalan ng tirahan sa Pilipinas. Hindi ko na sarili ituloy yung mga squatter area. Yung kubo po. Kubo? So, yung ibig mong sabihin, ipalit yung mga kubo? Or parang mag-establish ng maraming kubo? Mag-establish ng maraming kubo? Thank you! Ang ekonomikong estado ng magulang ay isang indikasyon kung kayang i-afford ng kanilang pamilya ang mga gastos ng pagkakaroon ng isang bahay. Ayon sa artikulo nila Albert at Viz Manos, ang isang individual na walang trabaho o kung may trabaho man ay sumasweldo lang ng minimum wage, kung hindi mapagkakasya sa hapunan ay hindi rin mapupunta ang pera sa pagtatayo ng isang bahay na pangmatagalang kukumpok sa kanila.
Tulad lamang ng naibanggit ni Shadran at Morley sa kanilang pananaliksik, ang ekonomiyang pabago-bago ay siya ring unti-unti nagtutulak palabas ng mga pamilya. Sa ibang salita, ang kahirapan ay isang barrier sa pagtustos ng mga bagay na pang long-term kagaya ng tirahan, at ang perang hawak ay nagsisilbing panggasta lamang sa isang araw. Ayon sa United Nations, ang housing demand ay inaasahang tataas mula sa 6.5 million noong 2022 patungo sa 22 million sa taong 2040. Tinatayang 3.7 million ang mga informal settler families at halos kalahating milyon ang nakatira sa mga squatter area sa Metro Manila. Ang urbanization o ang paglaki o paglawak ng mga lungsod ay isa ring dahilan. Kaakibat ng pag-unlad ay ang kawalan ng matitirhan sa lungsod. At mula sa 44% na pag-unlad ay inaasahang aabot ito sa 56% pagkaraan ng 26 na taon.